Nagbabalik ang Schoolmates. Kung kanina ay ating napakinggan ang ating mga debaters, ngayon naman ay ating babasahin ang komento ni Arvin Onsay. Ang sabi niya, hindi dapat dahil maraming frat or sorority ang nakatutulong sa community leadership, academic support, and personal growth. Dahil naniniwala siya na nagtuturo sila ng teamwork, responsibility, and time management. Schoolmates, hindi lang dito dapat nagtatapos ang ating usapan. It's just getting started, di ba? Makisali, mag-comment, mag-react, at i-voice out kung ano nga ba ang inyong take sa episode ngayon. Use our hashtag IKM Fraternity and Sorority. Yan. You can also like and follow our social media pages, at Schoolmates yan. At dahil Schoolmates, may pakialam ka. Oras na para malaman natin sino nga ba ang nagbigay ng pinaka-convincing, Sino kaya? at malinaw na argumento. Siya ay walang iba kundi si Antonio Villanueva and Francine Margaret. Wow! Dalawa. Mahirap mag-decide kasi Correct. lahat sila magaling. Actually, magaling sila. Ang laman ng Ken, argumento, si Max, di ba? Oo. Kanina naman mga suki natin yan. Sina Marky, sina Alain. Ayan. Yes. So, once again, congratulations. Palapakan ng inyong mga sarili. Maraming salamat. You guys deserve it. Correct. Syempre, with our takeaway in this episode, mga bilang bahagi ng mga organisasyon, take it away, James. Ako sa sobrang dami kong napulot na aral ngayon, I'm more like into non-violence kasi. Okay. Kapag nailagay na ang buhay at karahasan, stop na. Okay. But it doesn't mean na bad ang fraternity and sorority, Kasi it opens a lot of connections, friendship, camaraderie, and also bond, brotherhood and sisterhood, Pero para sa mga members or sa mga students ng mga universities na ito, please tignan natin yung bright side. And kapag nakakita tayo o nakaranas tayo ng violence at against to sa core value or values natin, please back off. Tama. Ganun lang kasimple. Tama. Hindi naman natin kailangan ng sense of belongingness na galing sa karahasan, Yes. 'di ba? Pero ito personal take ko to kasi I am a part of a sorority, 'di ba? And ang personal Yan, belief yung mga namin. gusto ko eh. Personal belief namin is do good and be a monument of good actions. That's why I still believe na ang kultura ng fraternity at sorority ay nanggagaling sa kanilang mga mga nire-recruit, sa kanilang mga kataas-taasan nasa posisyon, di ba? And if you're the type of person that cultivates the culture of violence, I think ikaw yung problema. Ikaw yung Yes. dapat alisin. It's a you problem. Diba? It's a you problem. Pero again, dahil nga may brotherhood and sisterhood code, parang meron kasing tinatawag na parang you do not shame them publicly but you correct them in private. Ganon ang belief or culture in sororities or fraternities, or at least from what I know in our culture, And that doesn't mean that we do not hold them accountable. We should. Kami mismo mga sisters, we hold each other accountable on what good we do and what bad we do both online and offline. So yung message ko na lang sa mga eskwelahan, protektahan niyo yung well-being at interest ng inyong mga estudyante. Tama na ibang entidad or ibang organisasyon ang sororities and fraternities, but I don't think na you should turn a blind eye to accountability, especially if mga estudyante nyo ang napapahamak. So, hold them accountable and ensure natin may napaparusahan at hindi puro fall guy lang, Yes. So, yun. So, syempre, again, accountability to all organizations, including fraternities and sororities. And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang